Nung binasa yung pamana, kaya pala hindi siya pinauwi ng abogado ng pamilya. Kasi yung pamana ng namatay na inaalagaan niyang matandang lalaki, sa kanya ipinamana. Yung buong pera niya, nang namatay na kanyang inaalagaan, yung buong pera noon, ipinamana sa kanya. Sa atin din pong buhay, may mga bagay na hindi natin naiintindihan, hindi natin nauunawaan. Kumbaga, yung expectation mo sa paglapit mo kay Lord, sa paglilingkod mo sa Kanya, ang expectation mo kapag nanalangin ka, ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya lang, bakit parang hindi yun ang nangyari? Parang taliwas, parang iba yung dumating sa iyong inaasahan. Tatandaan po natin na may sinasabi ang Roma 8:28. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya. Maaring hindi mo nauunawaan yung nangyayari ngayon, pero may mas maganda palang layunin at ginagawa ang Diyos. Na higit pa doon sa hinihingi mo, ang kayang ibigay ng Diyos, pwede pang doble o triple. Ito po, napakinggan ko lang isang life testimony ng kapatid natin. Isang kapatid natin, kapatiran din na nagtatrabaho sa Singapore bilang isang caregiver. Ang kanyang inaalagaan ay matandang lalaki. Uso naman sa ibang bansa yan eh. Na kapag mga may kaya, kumukuha ng mga tagapag-alaga ng kanilang mga matatanda. Sapagkat sila nagpapatuloy sa paghahanap buhay, ang kanilang mga magulang na matatanda, pinapaalagaan na lang para sila ay makapagpatuloy ng kanilang trabaho. Iba naman dito sa ating bansa. Habang tayo nagtatrabaho, yung mga matatanda nasa bahay, walang nag-aalaga. Pagdating natin, saka lang natin aalagaan. So, sa Singapore ay mayroon isang caregiver. Dumating ang panahon, kasi ito lang yung kanyang pagkakakitaan, dito lang siya umaasa, dito rin umaasa ang kanyang pamilya. Dumating ang panahon na yung kanyang inaalaga ang matandang lalaki, nagkasakit. So, nung magkasakit, dinala sa ospital, kasama siya, nag-aalaga, siya yung nagbabantay. Dumating ang panahon na naging malubha yung karamdaman ng kanyang inaalaga ang matandang lalaki. At hindi lang naging malubha, namatay. So, nung mamatay yung kanyang inaalagaan, so ang isipan niya, tapos na yung kanyang trabaho. Wala na siyang pagkakakitaan. Hindi na siya makakahanap pa ng trabaho. Kaya ang nasa isip niya, nang mamatay yung kanyang inaalagaan, siya'y uuwi na ng Pilipinas. Magbabalik Pilipinas na siya. Kaya lang ang problema, nung siya'y magpapaalam na siya'y babalik ng Pilipinas, hindi siya pinayagan ng abogado ng pamilya. O di natakot ngayon siya. Kinabahan siya. Bakit siya kinabahan? Kasi dami nang pumasok sa kanyang isip. Bakit kaya hindi ako pinayagan? Siguro isisisi sa akin kung bakit nagkasakit yung aking inaalagaan. Siguro isisisi sa akin kung bakit nagkaroon ng malubhang karamdaman. Siguro isisisi sa akin lahat. Kaya namatay yung aking inaalagaan. Nagkaroon ng maraming takot. Sari-saring takot ang dumating sa kanyang buhay. So hindi siya nakauwi ng Pilipinas. Dumating ang panahon, ipinatawag ng abogado ang buong pamilya. Kamag-anakan nung namatay. Kasama itong caregiver. Yung pala, babasahin kung kanino ipamamana yung kanyang negosyo, yung kanyang perang nasa bangko. Kasi may negosyo po yung caregiver, yung matandang inaalagaan. Tapos may malaking pera sa bangko. Nung binasa yung pamana, kaya pala hindi siya pinauwi ng abogado ng pamilya. Kasi yung pamana ng namatay na inaalagaan niyang matandang lalaki, sa kanya ipinamana. Yung buong pera niya, nang namatay na kanyang inaalagaan, yung buong pera noon, ipinamana sa kanya. Pati yung negosyo nung matandang lalaking namatay, sa kanya ipinamana. Sapagkat siya ay naging mabuting caregiver, tagapag-alaga, doon sa matanda. Dahil walang ibang nag-aalaga doon sa matanda. Ang ginawa ng matanda habang siya'y nabubuhay pa, nagpagawa ng testamento ng huling habilin na doon sa kanyang caregiver ipamana lahat ng kanyang ari-arian at hindi ipinamana doon sa kanyang mga mahal sa buhay sapagkat parang pinabayaan siya, nineglect siya. Kaya bilang ganti, doon sa caregiver, sa kanya ipinamana.
Yung mga takot, pangamba, pag-alala, na halos hindi na siya makakain, nagkakasakit, nakakaisip dahil hindi siya pinayagang umuwi, napalitan ng malaking saya, ng malaking kagalakan. Pag uwi ng Pilipinas, instant milyonarya. Di ba? Biglang yaman nung umuwi sa Dumaguete, biglang yumaman yung kapatid natin. Naging milyonarya. Kaya pag uwi ng Pilipinas galing Singapore, ang daming bit-bit na biyaya, ang daming bit-bit na kayamanan. Kaya tama yung sabi ng Roma 8:28. Ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti natin sa lahat ng bagay dahil tayo nagmamahal. Oh, thank you so much.